Good morning and happy Friday, beautiful people! Pagkagising nga ni Mama ay diretso tayo agad sa kusina. Dahil weekend ngayon, hindi sila dapat kakain ng kanin pero nag-request sila na magluto tayo ng bacon kaya naman si Mama to the rescue. Napakadali lang nitong gawin gamit ang ating air fryer. Gising na rin ang aking bunso at nakapag-update na rin tayo ng kalendaryo. 3 araw na lang ay Pasko na, kaya naman sa mga kapamilya natin dyan sa buong mundo, Merry Christmas sa inyong lahat. Habang nakasala ang ating ulam for today, si Mama ay nagligpit din ng family room at bumalik ka tayo sa kusina para ma-prepare ng vitamins sa mga bagets at syempre pa, nag-prepare din tayo ng baon ni Daddy. Dahil may natira tayo kahapon na spam, gagawa tayo ng sandwich na babaunin niya sa trabaho. Si Mama ay nag-unload na din ng ibang dishes at nag-init na rin tayo ng bahaw para sa kanilang almusal. Talaga namang pag-umaga si Mama ay aligaga sa kusina at meron tayong lahing octopus dahil kung ano-ano ang ating ginagawa. Nagpainit na rin tayo ng tubig para sa coffee ni Daddy for work at ayan na nga ang natira nating spam na kanyang babaunin for today. Napaka-busy ng araw na ito pero okay lang yan dahil tomorrow wala tayong pasok sa work. Tapos na nga ang first batch ng bacon at ayan na nga ang ating bunso, ready nang kumain. Ito naman ang ating morning coffee at syempre ang baon din ni Daddy na sandwich. Ito na ang last batch of bacon at tansya na din ang aking panganay, ready na din silang kumain. Pagkatapos nga niyan ay si Mama ay naggawa rin ng kanyang kape at gumamit nga tayo ng Nescafe Colombiana. Black coffee for breakfast at muffin lang muna tayo for today. At para natakam akong kumain ng bacon kaya naman si Mama kumuha ng isang piraso para naman meron tayong karne. At nakita niyo si Bunso may pakiskis pa kay Mama kaya naman thank you and I love that. Bago tayo pumasok ngayon sa trabaho ay nag-bake din tayo ng red velvet crinkles dahil nag-crave ulit si Daddy. Ito na nga ang ating next batch ng red velvet crinkles na talaga namang sobrang chewy at yummy. At ayan na nga ang ating red velvet crinkles. Talagang kung nandito kayo ay maaamoy nyo talaga at nakakatakam kaya naman gusto ko nang tikman yan. Hindi pa dyan natatapos ang ating baking session for today dahil nag-crave din ako sa buko pandan. Ito naman ang aking version ng buko pandan crinkles with coconut filling na napaka-yummy din. Perfect na perfect ito para sa Pasko dahil ang kakulayan na red and green is talaga namang perfect for Christmas. Pagkatapos nga nating malbake, ay pinalamig din natin ang ating red velvet crinkles at eto na nga, luto na din ang ating first batch ng ubi pandan crinkles. Palamigin na natin yan dahil hindi pa siya natatapos sa pagbibake ni Mama. Ngayon nga ay gumawa rin tayo ng chocolate cake na ating i-decorate pang Christmas. Kapag nagkaroon talaga ng oras si Mama, ay tinutodo na niya ang kanyang energy sa pagbibake sa kusina dahil minsan lang yang mangyari. At hindi pa dyan natatapos ang ating kitchen chaos dahil si Mama ay gumawa rin ng buko pandan jelly. Eto nga gamit ang Mr. Hot Gulaman, pinakuluan lang natin yan at ilagyan ng cream para naman mas malinamnam. Nakakapagod man pero nakita niyo naman yan, napaka-satisfying at eto na nga ang ating moist chocolate cake. Ready na din yan i-decorate for Christmas. At nagawa rin tayo ng tapioca pearls na ating ilalagay sa ating buko pandan jelly dahil wala tayong buko dito sa lugar ni Uncle Sam kaya naman yan na muna for now. Nag-whip din tayo ng heavy cream at condensed milk at ready na yan i-assemble. Hindi natin masyadong tinamisan dahil nag-ingat din tayo sa ating sugar. Ilagyan ko rin yan ng nata de coco para naman mas masarap. At pagkatapos ka nating mamekos-mekos ang ating salad, ay palamigin na natin yan at ready na yan para sa Christmas Eve. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing.